Isang halik lang sa high-end na lugar. Bayaw, huwag mo nang bigyan ng ibang kahulugan. Ako at ang Ed ko, naglaro lang ng truth or dare. Anong klaseng laro? Na kailangang maghalikan ng todo. Pampalipas oras lang, wala sa amin ang seryoso. Huwag mo ring seryosohin. Isang alagang ibon ko lang. Walang epekto yan sa pagiging rina mo. Mag-divorce na tayo. Honey, hindi ako pumapayag sa hiwalayan. Itong buhay natin, nakatakda tayong magkasama habang buhay. Ikaw. Ikaw lang ang sa akin. Sige, tuloy lang. Joe Qinglu. Mr. Fong, ako misis mo, pinakamalaking kalaban mo. Anong okasyon kaya't napaabot ka ng tawag sa akin? President Joe. May oras ka bukas. Magida tayo. Alaga bang iwan mo si Sinyan? Lahat sa Haicheng alam naman. Ikaw. Isang nagitinda ng fried rice sa night market, ang White Moonlight, nakasama ni Sinyan sa pinakamasaklap niyang 3 taon. Mas mahalaga ka pa sa buhay niya. Toto. 5 taon na nakararaan noong bang ako ang nagligtas sa kanya. Tijol, huwag tumakbo. Hahaha. Huwag kang lumapit. Ba't ka tumatagbo? Patay na ang mga magulang mo. Ayaw mo ba magkasama sila sa kabila? Kuya, Hindi pa tayo nakapaglaro ng mayamang dalaga. huwag lumapit. Aos Kalang BA. Ay. Huwag kang matulog, ha? Gizing ka. Konting tiis pa, dadalhin kita sa ospital. Dalawang taon lihim na sinuportahan, hanggang sa bumangon siya ulit at maging reyna ng negosyo. Congratulations, President! Ang si Group na muling bumangon sa loob ng 3 taon, isang himala sa negosyo. Pres, sino itong katabi mo? Amoy zinanggek ang baho. Si Fang Subay ay tao ko. Sino mang magtangkang magbuli sa kanya, hindi ko palalagpasin. Tao. Ipagtabuyan niyo siya. Ito.
Salaysay. Gayon ang ikanegatibo 79 na beses kung aluking ka ng kasal. Sabi mo hindi ka naniniwala sa kasal. Kaya sa harap ng tatay mo, nangangako ako sa'yo. Mamahalin kita magpakailanman. Hindi kita paiyakin o masasaktan. Kapag nilabag ko ang pangakong to, hindi ako magkakaroon na mabuting wakas. Si Nian Yan ay mabuting bata. Anak, huwag mo siyang bigin. Biti hindi gusto ni Bayaw ang mga bituin. Kung hindi, baka gumapa si Eight ang gerakit papunta sa langit. Nakakalungkot, pero siya ngayon. Kayo na ang magsiselebrate ng ikapitong anibersaryo ng inyong pagmamahalan. Lahat ng billboard sa buong Haicheng nagapakita ng countdown sa fireworks na inihanda niya para sa'yo. Pero ika naman, biglang mawawala. 7 araw na lang, countdown na sa fireworks show. Ako rin, nagbibilang ng araw, araw-araw. Kahit gaano kaganda ang pagmamahalan, darating ang panahon na magbabago. Kung pumayag lang si Sinyan sa diborsyo, hindi ko kailangang makipagkasundo kay Kiao Kinglu. Alam mong nagbago na ang puso ni Sinyan. 3 beses akong humingi ng diborsyo. Unang beses, nilasing niya ako. Kinandado sa master bedroom ng 5 araw, 4 na gabi. Pangalawang beses, pinilit ng si corporation ang lahat ng law firm sa lungsod. Walang tumanggap ng kaso ko. Pangatlong beses, ako mismo ang gumawa ng kasunduan, pero nasangkot ako sa aksidente habang papunta sa kanya. Pagmulat ko, sabi ng doktor, buntis na siya. Para sa bata, inatawad ko siya. Si Kihi ay pansamantalang naglaho sa aming buhay. Mahal na mahal ka ni Sinyan, sobrang risky na tulungan kita sa peking pagkamatay. Ano ang makukuha? Hindi ba't matagal mo nang nais makuha ang shares ng si corporation? Ilang beses mo na akong pinakiusapan. Talangin mo lang ay ibebenta ko sa iyo ang 30% ng shares na nasa pangalan ko. Talaga? May kondisyon, bago umalis, gamitin ang bagong teknolohiya nyo para tanggalin ang alaala ko tungkol kay Sinyan. Ang mga alaala tungkol sa kanya dapat mawala. Eking pagkamatay sa loob ng 7 araw. Ang aming anibersaryo ng kasal. Binigyan niya ako ng buong lungsod na puno ng paputok. Kaya bibigyan ko siya ng regalong hinding-hindi niya malilimutan. Nababaliw ka na ba? Yung nasa tabi ni Sinyan ay isang panandaliang hilig lang, isang alagang kanayang ginto. Hindi niya kayang ugayin ang posisyon mo. Kung ayaw mo itong mga bahagi ng sapi, alisan kita at maghahanap. Sandali lang. Ayusin ko na agad ang iyong aksidenteng pagkamatay. Asama ang operasyon sa pagbura ng alaala. Bigyan mo ako ng 1 linggo para maghanda. Pero ngayon, dala niya pera ang anak mo. Paano mo nakakayanan? Eight na yan. Hindi mo ba sasamahan si Bayaw? Pagkatapos ng lahat, siya naman ang ama ng bata sa pangalan. Basta't magkasundo kayong mag-asawa, kahit ang sariling anak ko'y tawaging tatay siya, tatanggapin ko yun. Ako ang magpasalamat sa'yo. Para mapanatili ko siya sa akin. Pinapasa mo ang batang ito. Yuteng and I fam shubay asayo yan. Kaya pala, ang bata na iningatan ko ng buong ingat ng 4 na buwan ay kanila pala. Akala ko ang ibig niya sa hawakan ay ipaako sa akin ang batang ito. Sinyan, napakabagsik mo. Ayusin mo lang ang pagpapanggap na patay. Kailangan dumalo sa libing ng tatay. Eos na AKO.
Mahal, itinatago mo sa akin na pumunta ka sa kumpanya ng karibal ko. Kailangan ko ng paliwanag. Ang pinakakinainisan ko ay ang pagtataksil na iba. Sinyan, Mukhang galit ka rin sa pagtataksil. pero alam mo namang ang kuya ni Kihi ang nakabangga sa nanay ko. Pero ikaw, at tuloy ka pa rin nakikipag-ugnayan sa kanya. Anong karapatan mong mag-double standards? Wala akong dapat ipaliwanag. Broline yun. Mahal. Alam kong mahal mo ako ng sobra. Pumunta ka dito ngayon dahil galit ka sa akin kahapon, dahil hindi kita sinamahan sa pag-ayos ng problema ni tatay. Tama ba? Para bumuwi. Inihanda ko ang pinakamagarang libing para kay Papa. Tara, tingnan natin kung ayos na. Pitong araw na lang bago ang fireworks. Gusto ko lang tahimik na may hatid si Papa sa huling hantungan. Tungkol kay Sinyan, Mula na yon, wala na akong pakialam. Sino ang nagbigay sa'yo ng permiso pumunta? Umalis ka na. Bye. Gusto ko lang humingi ng Nangyari noon na bangga tita. Magsorry ng taos puso kay tito at tita. Si Tito. Nagtiis ng hirap buong buhay. Hindi na sulit ang pahinga tapos biglang nawala. nakakalungkot talaga. Sige. Luhad ka. Magbigay galang kay Papa ng 79 na beses sa lupa. Ate niyan. Narinig mo ba ang sinabi na asawa ko? Umalis ka na. Sinyan. Sabi kayo, halyuhurin mo siya. DBA gusto niyang humingi ang tawad sa tari kayo. Bibigyan kita ng pagkakataon. Huwag mo na siyang pahirapan. Gayong araw ay libing ang tatay. Huwag na nating gawing mas magulo. Dahil sa kanya, tinatakot mo ako. Nakalimutan mo na ba kung paano namatay si Papa? Doctor, kumusta ang tatay ko? Pasensya na, ginawa na namin ang lahat. Baliw na ba talaga si MRC? yung kalaguy Konting pananakit lang sa tiyan. Pinilit pa niyang alisin yung pangunahing doktor sa operasyon ng papa niya para lang gamutin yung kalaguyo niya. Nagresulta tuloy sa Hindi na siya nailigtas. si Shine. Para kay Chihi, Pati pangunahing doktor ng ama ko. inilipat na rin. Ate niyan, maskit tiya ko. Hindi mo kailangang immobilize lahat ng doktor para gamutin ako. Hindi ba't operasyon ng tatay ni Tsubay ngayon? Bakit hindi mo siya samahan? Dahil sa'yo, marami kang tinis na dahil sa akin. Siyempre babawi ako. Huwag kang mag-alala. Naayos ko na ang doktor para sa tatay niya. Huwag kang tumingin. Patay na tao. Malaswang Panjatane. Sinyan, hindi na kita muling mamahali. Inatay niyo ang tatay ko. At sa libing niya, lalo niyo pa akong sinaktan. Sinyan,
Nakakadiri ka talaga. Umalis ka. Huwag mong dumisan ang libing ng tatay ko. Tara na. Swerte talaga ni Ginoong Fang. Si Ginoong si talaga'y mahal na mahal siya. Siyempre naman, Siya ang nakasama niya sa mga panahong mahirap. iba talaga ang halaga niyan. Nakitirame. Medyo naintindihan ko na kung bakit gusto mong umalis. Salamat. Asawa kayo. Nalala, mo pabiye. Dati, pagkatapos nating magligpit, ganito rin tayo, magkasamang naglalakad sa gabi. Kahit sa ulan at bagyo, palagi kang nandiyan kasama ko. Subay, huwag kang matulog. Kumapit ka, malapit na tayo sa ospital. Yan. Ikaw, nalang mauna. Okay lang ako mabasa ng konti. Hindi pwede. Hinding-hindi iwan ni Sinyan si Subay mag-isa. Ginagamit mo ba ang pagkamatay ng tatay mo para kunin awa ni Ate Nyanyan? Hintayin mo lang. Malapit ko nang ipakita sa'yo kung sino ang mas mahalaga kay Ate Nyanyan. Subay, Ayo's calling BA? Ate Niyan, Keo. Bigla akong nailo. Ahe, kumusta ka? Anong nangyayari? Ahe, gumising ka. Huwag mo akong tukun, ahe. Tara na, tumayo ka. Sinyan. Malapit na. Malapit na kitang iwan. Makakalimutan din kita kapag dumating ang araw na yun. Hindi na kita mamahalin. Puso. Hindi na muling masasaktan. May nakahiga doon. Kuya, Ayo's calling BA? Malana pa BA ang isipin mo? Diyos ko, ang bigat ng sugat mo. Kuya, tawag ambulansya. Nawapong estranggero. Ang asawa kayo, iniwan ako na parang basahan. Nakakatawa talaga. Hey Kisap, tulungan mo akong tumawag ng ambulansya. Nyan 8. Si Kihi nahimatay dahil sa mababang asukal sa iniwan mo ang bayaw mo ng di alinta. Alam mo ba na muntik siyang mamatay dahil sa sobrang pagdurugo? Talaga bang nagkakagusto ka na kay Kihi? Nakalimutan mo ba kung paano winasak ng pamilya Ki ang pamilya niyo? Hindi mo ba inisip si bayaw sa ginagawa mo? Hindi ko kayang bitawan si Kihi. Siya ang tunay na ama ng anak kayo. Mahal kayo as ay suba, pero mahal din ako ni Kihi na 8 taon. Noon, bata pa siya, walang alam at nagkamali lang. Gayon na bankrupt ang pamilya Ki, sapat ang kabayaran. Buhay ng nanay ko, ang biyuhay kayo. Sinira ng pamilya Ki ang lahat. Ang asawa ko, isang salitang bata at padalos-dalos lang, parang walang halaga. Sinyan, wala kang puso. Bukod pa rito, hindi naisip ni Kihi na makipagtalo kay Subay. Ang dami niyang tinis, dapat lang nabigyan ko siya ng kabayaran.
Ibinigay ko kay Subay ang posisyon at kapangyarihan. At ang anak ni Ahi ang magiging tagapagmana. Makatarungan ito. Kaya pagkatapos mong makumpirma na buntis ka sa anak ni Qui, ginamit mo ang aksidente sa sasakyan para magpasya na ipavasectomy ang bayaw mo. Sinyan, Para kay Chihi. alagang kaya mong gawin ang kahit ano. Napilitan lang ako na putulin ang kanyang vas deferens. Ganoon ang paraan para masigurado na walang problema sa hinaharap. Kahit malaman niya ang katotohanan balang araw. Ang anak niya, hindi magagawang agawin ang mana mula sa anak ni Kihi. Hindi mo ba naisip kung malalaman ito ng bayaw mo kahit wala siyang kunin ni isang sentimo, iwan ka pa rin niya ng tuluyan? Sinyan, ganito mo pala ako tingnan, ganito ka baba. Malinaw kong hindi ko kailanman pinag-interesang nakawin ang kahit ano mula sa pamilya niyo. Hindi siya alis. Patay na ang tatay niya. Ako na lang ang natitirang kamag-anak niya sa mundong ito. Maliban kung mamatay ako. Kundi, hinding-hindi ko siya papayagang umalis. Value. Sira na talaga siya sa ulo. Kailangan kong mapanggap na walang nangyayari. Kailangan kong tumakas. Tama na. Dahil hindi pagising si Subay, sasamahan kayo muna, asay, Ahi. Ikaw din, gawin mo na ang dapat mong gawin. Janelle, Kailangan niyong magpamring ngayon. Tulungan niyo ako. May tao ba diyan? bawal buksan ang pintuan ng workshop na ito. Switch ng freezer. Payo. Kaawa-awa ka, parang aso kang umiiyak at humihingi ng saklolo sa loob. Pero ang asawa mo kasama kayo siya. Ay pala. Ang nangyari ngayon. I-report ko ito sa pulis. Mahal asay ahaw, pabiro lang naman siya, huwag amo nang seryosan. Sinyo. Ngayon, ako o siya, pumili ka na lang ng isa. Asawa kayo, huwag ka magbiro. Habang nandito ako, aling presinto ang may lakas ng loob na tanggapin ang kaso mo? Kung ako, ngayon na kailangan ko ng sagot. Hindi mo yan kayang gawin. Ginagamit mo ang tatay ko para takutin ako. Huwag mo akong hawakan. Nagsisisi na ako. Hindi na sana kita sinagip. Hindi na sana kita minahal. Buti na lang, 5 araw na lang. Pwede na kitang tuluyang iwan. Mahal, maging mabait ka ha. Gampanan mo ng maayos ang pagiging asawa ko. Buong buhay, wag mo nang isipin na makakaalis ka sa akin. Ito ang parusa mo. Sa susunod na linggo, bawal kang lumabas kahit saan. Dito ka lang sa bahay. Mag-isip-isip ka ng mabuti. Ihatid si Ginoo pabalik, kumpiskahin lahat ng elektronikong kagamitan. Ayaw ko magkaroon siya ng kahit anong pagkakataon para mag-alarm. Asawa ko, kukuha tayo ng napakaraming litreto para maipuno natin itong dingding, makita ng lahat. Ang ating pagmamahal. Gino, bakit kailangan niyong laging galitin si Pangulong Si?
Sa ganitong estado niya, normal lang magpakita ng init ng ulo minsan. Paaasarin kayo, sinadya niyang isama si Ginoong Kisadet at inutusan pa niya ako na mag-ulat sa inyo palagi. Sinabi ni Ginoong Ki na gusto rosas. Galing kay General Maniger. Pinadala niya ang 79,000 rosas sa eropla. Ginawa niya ito bilang isang kastilyo ng rosas para sa kanya. Tingnan mo, mahal, ang mga lalaki kailangan din na maraming damit. Ang lahat ng ito, personal kong pinili para sa'yo. Mamahalin kita palagi. Magiging mabuti ako sa'yo palagi. Sir, Mas mabuti pang kay General Manager Z. Tularan mo yung nasa labas. napaniwala pa si MRC na magpatato ng pangalan niya sa katawan. Mahal, ito ang puno ng pagmamahalan. Sumumpa ako dito. Sa habang buhay. Hinding-hindi ko pagtataksilan ang ating kasal. Si Mr. Z kasama si Geki. Naghalikan sa dulo ng mundo, sa tabing dagat. Mukhang bagay ba kami? Asawa. Itatanim ko ang iyong paboritong liryo para sa'yo. Para sa tuwing makita mo ang mga bulaklak, maalala mo ako. Binili ni MRC ang karapatan sa pagbibigay ng pangalan ng isang bagong silang na elepante sa kagubatan. Pinangalanan niya itong Nianhi. Sinyan, lahat ng ibinigay mo, hindi ko na kailangan at ikaw, ayoko na rin. Kaya kahit anong gawin mo, wala na akong bakialam. Kay Fang Shuai. Para sa akin at kay Kihi, laro lang. Pagsawa na, babalik. Ano ang silbi na eksena mo? Ito ba yung tinanggihan ni Kehi? Kakapost lang, inay, Shihi. Sabi niya, ang relo na to, pang matanda lang. Pagkatapos, itinapon na lang sa akin. Anong gayon ang punto mo? Huwag mong kalimutan. Isa ka lang batang hindi nakatapos na high school, asar lang ang alam mo. Ikaw ang nagangat, kaya najing ganyan ang buhay mo. Ano pa ba ang hindi mo kinukontento? Isang nagtitinda lang na sinangag sa kalsada, paano siya bagay kay Nian? Kapag naging sila, sigurado maraming sismis ang marit. Nakakahiya. Sino nagbigay ng permiso na pag-usapan siya? Ang puso ni Nian ay para walang halaga ang estado niya. Ang makilala siya ay sapat na para sa akin. Napakaswerte ko makilala siya. Napakaswerte ko talaga. MGA Tao, itapon niyo ang dalawang madaldal na babae sa labas. Bilisan niyo. Noon, maganda ang sinabi niya. Pero pala, lahat ay kasinungalingan. Simulat sa po, hindi niya ako narespeto. Isa lang akong ibong nakakulong sa kanya. Isang dekorasyong walang halaga. Chihi. Ate Nian ni, Masikapabiyayong, mukhang nagkaroon ng sugat. Sa susunod, huwag na nating gawin masyadong etsi. bakit sa libingan ng tatay ng bayaw mo? Mga walang hiya kayo. Umalis kayo. Dapat noon pa pinabayaan kitang mamatay sa eskinita na iyon. Sinyan, maghiwalay na tayo. Shubai. Ao's calling BA Shubai. Bayo. Pasensya na, noong araw na iyon. Nagbibiro lang ako noon.
Numero ng bangko na tanggap ang iyong account. Ang iyong donasyon tagumpay ang iyong donasyon. Salamat sa suporta mo. Mahal, Kalangkabi ay as a pair. Bakit mo ibinenta ang souvenir gift na binigay ko sa'yo? para sa kawanggawa, hinihiling ko lang sa Diyos. Sa susunod na buhay ko, huwag na sana kitang makilala uli. Sakto, ngayong gabi may charity gala sa Blue Mountain Club. Dapat sana, kinansel ko, pero andun din mga kaibigan mo. Gusto mo bang pumunta para mag-aliw? Sila ang ilan sa elite circle na nagpakita sa akin ng kabutihan. Bago umalis, dapat magpaalam na. Tara na. Halika! Hanggang sa muli. Shihi Palm. Sir Sito, may problema. Nahulog si Jiki sa pool habang lasing at nawalan ng malay. Pupunta ako kagad. Pahal. Inayos ko ang sasakyan para sa'yo. Magantay kalang sandali. Kung sasama pa ako, wala nang maupuan dito. Alam kong hindi mo gusto si Kihi. Lalo na at lasing na lasing siya. Baka sumuka pa siya sa sasakyan at merita ka. Darating ang sasakyan matapos ang umuwi ka na muna at magpahinga. Ginawa ni Nian yan para protektahan ako, kaya hinabaan niya ang gayong gabi nakipag-ayos sa may-ari ng ginawa ang palabas at iniwan ka para makapiling ako sa anibersaryo namin. Sa mga araw na hinintay kang uminom ng pampatulog bago puntahan. Minsan, nandito kami mismo sa harap ng iyong kama. Ang iyong asawa, kapag kasama lang niya ako, doon lang siya nagiging tunay na babae. Sinyan. Malapit na. Pwede na akong tuluyang umalis. Simula ngayon, hindi mo na kailangang magpanggap ng ganito kahirap. Noong nagmaneho, para masagasaan ang nanay mo. Nayan. Ako na mismo ang gagawa sa'yo. Tapusin na. Gayon. Buhay ka PA. Para lang sabihin sa'yo. Ikaf. Ay talagang ganyan na tao. Huwag mo nang isipin na maghanap na mataas. At lalong wag mong isipin na makipag-agawan sa kapatid ko, ang tagapagmana ng pamilya si. Dapat may dugo ni Kihe lang. Eligtas siya. Dapat mabuhay siya. Ziege. Luha ng buhaya ba? Kagiliw-giliw. Sir Simo. Narinig ni Jiki ang nangyari. Nagpaikot ng gamot dahil sa guilt at nagtangkang magpakamatay. Pakigusap. Tawagan ang emergency contact SA phone kayo. Hanapin asay Xiao Qinglu. Sabihin mo sa kanya, gawin ang memory clearing surgery para sa akin.
Salamat. Bayo. Si Kihe, lumunok ng boat ng pampatulog. Naagaw siya pero malungkot pa rin. Natakot si Nyanji na baka may mangyaring masama sa kanya, kaya binantayan niya siya lagi. Hindi niya sinasadya na pabayaan ka. Ang operasyon sa pagtanggal ng alaala ay Nayon ay ikaw. Lahat na alaala mo tungkol kay Sinyan ay ganap na nabura. Sinabi mo sa akin na ipaalala sa'yo. Nasa memo ng telepono mo. May mensahe ka para sa sarili mo. Ako ba mismo ang humiling na kalimutan ang isang tao? Ang kailangan mong gawin, tumulong sa peking pagkamatay ni Kiao, layuan mo si Sinyan. Dahil sa kanya, nasaktan kanya ng husto noon. Ang peking pagpapakamatay ay nakatakdang gayong hating gabi. Sige, Honey. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Buti na lang at ayos ka. Buti na lang. Sa mga nakaraang araw, kasalanan ko na pabayaan kita. Kinansela ko lahat ng mga nakaplano ko. Sakto, sabay nating ipagdiwang ang ika-7 anibersaryo. Nagpaayos ng fireworks show para sa buong lungsod. Ngayong gabi, puwid pa tayong sabi minute? ew. Mahal. Pinakamagandang lugar makita ang fireworks show. Lahat ng tao sa buong lungsod ang magiging saksi sa ating pag-ibig. Sir, nawawala Ginoong Chi. Ang anyo ng salarin ay kahawig ng lalaking umatake sa kanya. Pumunta ka na. Mahal. Ito na ang huling beses. Kapag gumaling ka na, ipapadala ko na si Kihi sa ibang bansa. Pagdating ng panahon, tayong dalawa na lang. Kasama ang bata. Pamilya na 3. Si Sinan, wala nang sa hinaharap sa pagitan natin. Eight Nenen, tulungan mo ako. Siyahak. Baitawan mo ako. Eight Nenen, akala ko hindi na kita makikita ulit. Huwag kang umalis, tulungan mo ako. Nasaan ang mga kidnapper? Tumakas na sila. Ate Nian, pakiusap, samahan mo ako. Huwag kang umalis. Sobrang takot na takot ako. Papadalhan kita para dalhin ka sa May nakaschedule na akong helicopter. Bago mag alas 12, kailangan kasama ko si Tsubay para panuorin ang fireworks. Huwag kang umalis, pakiusap, samahan mo ako. Sige. Sir, tumingin po kayo dito. Sir, Pweet Pong, Bakit sa ganitong oras? nandito kayo? President ng si Corporation, Sinya, Gumamit ng kapangyarihan at para matagumpay na may ligtas. ang batang anak ng pamilya inanadukot. Haminto ka agad. Subay, huvak. Kawento, huvak. 2 oras na ang nakalipas. Parang mula noong araw na namatay ang ama ni Kwento. Hindi na siya muling nagpadala ng mensahe sa akin.
Nawala si Ginoong Ki. Ang katawan ng salarin ay kahawig ng lalaking sumugod kay Ginoo. Sige, puna ka. Kuya, hindi pa natin nalaro ang mayaman at maarte. Huwag kang lumapit. Kumusta ka? Huwag kang matulog, please. Gisingin mo ang sarili mo. Tibayan mo pa ng kaunti. Dadalhin kita sa ospital. Hindi tama ito. Napakaibang-iba ng kilos ni Tsubay ngayon. Ang sakit ng dibdib ko. Nagsasalaysay. Bilisan mo pa. Sagipin sila tapos bumalik agad. Naghihintay pa si Sir sa akin. Mahalin si Xiangfang. Tila ito ang pinakasiguradong ginawa ko sa buhay. Ilang beses akong nagpasalamat na nakilala ko siya sa buhay na ito. Nangakong mamahalin siya habang buhay. Pero asay huli. Patay. Malas. Subay. Huvak. Subay. Sir, malamig ang tubig ng lawa, hindi maaring tumalo. Baitawan mo AKO. Hahanapin KOSI Subay, sir. Sa lawa, ito lang ang natagpuan namin. Hindi nyo man lang mabantayan ang tao. Papuntahin silang lahat ditong gayon din. Ang Subay KO. Nang nahilog siya. Gaano kaya kasakit? Huwag kang matakot, Subay. Pababa ko na sila ngayon. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Sandali lang, Zia. May tawag galing sa himpilan, may balita tungkol kay Sir. Zia. Lumalabas ang resulta ng technical analysis. Ang nanakit kay Sir pati na rin ang dumukot kay Kihi kahapon ay isang tao. Si Ki Hengsheng, 30 taong gulang, ang nakatatandang kapatid ni Kihi. Chi Hengsheng. Chihi. Sige. Napaka-beauty. Pero ang kakaiba ay, kung ihalin tulad ang kaso, mas matindi ang ginawa ng salarin kay Ginoong Fang. Ngunit kay Kihi. Bagamat may pagdukot, iniwasan niyang puntiryahin ang mga vital na bahagi. Mas nakakagulat ang dugo na natuklasan kay Kihi. Hindi dugo ng tao. Chihi. Paano mo nagawang planohin ito laban kay Subay? Hanapin. Haluhugin ang buong isla. Hanapin si Ki Hengsheng kahit sa lungga ng daga. Mula simula hanggang wakas. Ito'y isang bitag laban sa Subay. Chihi. Kung may kinalaman ka man sa pagkamatay ni Subay, papanagutin kita ng 100 ulit. Tara, hanapin ang tao. Salamat sa pag-alala ng lahat. Buti na lang at nailigtas ako ni ate niyan sa oras. Mas lalo akong naniniwala, may mga tadhana talagang itinakda. Gagawin ko ang lahat para ingatan ito habang buhay. Oy! Eos nabiye, patay nabiye siya. Ha? Nagpakamate siya? Wala pa akong ginagawa, pero yung duwag na yon, tumalong na lang siya es alawa. Magpapakamatay. Kaya babitawan si Sining, ang puno ng pera. Mukhang alam niya na kung saan siya nararapat. Kusang lumayas na. Mga tulad niyang mababa ang antas. Buhay, pero sayang sa hangin. Ngayon, ayos na. Ang kayamanang tunang pamilya si. Amin na lang ng kapatid ko. Tapos na.
Itago ang buntot. Magpapanggap akong may sakit. Kukuha ako ng pansin ni Sinyan. Maniniwala siya. Siya. Siguradong maniniwala siya sa... Sige, pero ibigay mo sa akin ang 5 milyon. Hindi ba't binigay ko lang ang 1 milyon sa'yo? Kapag nagtagumpay pakasalan si Sinyan, bibigyan kita ng... Tama na. Inantak Naik, matutulog na ako. Ikaw, Fang Tsubay, nagtitinda ka lang ng fried rice sa tabi ng daan. Dapat ka bang makipag-agawan sa akin? Ano ba yan? Pati siya, may nakuhang mataas na koneksyon? Pero, Kung ang babaeng may apelidong si ay talagang maging hipag natin. Kailangan kong siguraduhin na maayos siyang maglingkod sa aming magkapatid. Gawin natin ang isang eksperimento. Ilang segundo mabubuhay ang tao pagkatapos mabaril sa ulo. Presidency, ako, to. Ako, Chi Hang Shang. Kuya ni Ahi. Dati tayong magkaeskwela, naalala nyo? Ang Tenga Kao. Bago magumaga, gusto kong malaman ang katotohanan. Kahit kulang ng isang salita. Sa susunod, ang tatamaan ko ay ang dila mo. Circe, batay sa inisyal na investigasyon ng pulis, si Ji Fang ay nagpakamatay. Bukod pa dito, kaka-receive lang ng encrypted email mo ng isang scheduled na video mula kay Ginoo. Sinyan, kung nakita mo ito, nasa kabilang buhay na ako. Huwag kang masyadong mag-alala. Walang pumilit sa akin. Ito ang sarili kong desisyon. Kaya, huwag mong sisisihin ang iba. Sinadya kong paalisin ang mga bodyguard. Sa mga araw na to, araw-araw na bibilang ng oras, alayo sa'yo. Minahal kita ng matagal. Binigay ko ang lahat. Pero pagkatapos, nawala rin ang tatay ko. At nakita ko kung paano mo niyakap ang taong pinakaayaw ko. At AKO, nawala ang kaapatan kong maging ama. Lahaing ito. Dahil sa iyo ito. Ate Nian, Teo. Parang bigla kang nailo. Anong nangyari sa'yo, Ahi? Anong nangyayari? Napilitan lang ako kaya pinutol ko ang kanyang sperm duct. Ang iyong pagiging makasarili at mayabang. Iyan ang tunay na pumatay. Alam ko ang lahat ng ginawa mo sa likuran. Kaya pinili kong umalis. Palm, Hindi. magpakailanman, hindi na magkikita. Alam na niya ang lahat. Kailan niya nalaman? Si Shibai. Si Shibai. Huwag kang umalis. Guysing. Kumapit ka pa, dadalhin kita sa ospital.
Hinagis ni Subay ang bagay noon. Hindi talaga dahil nagtatampo siya. Pinilit lang niya akong bumalik para samahan siya. Yui Nateo. Nien, tingnan mo. Magbenta tayo ng fried rice ng isang buwan. Tapos ibenta natin ang bahay namin. Magkakaroon ka na ng puhunan. Subay, natatakot akong hindi ko kayanin. Paano kung huwag na lang nating ibenta ang bahay? Nien. Naniniwala ako sa'yo. Kaya mong mabawi ang kumpanya ng pamilya nyo. Pag kumita ka na ng pera, asan ay KOSAO? Hindi ko kailangang magbenta ng fried rice araw-araw. Pag marami na akong pera, alagaan ko si Subay ng lubos, hindi kita iwan. Gusto, Keo. Maging ikaw ang pinakamasayang lalaki sa mundo. Mahal, ito ang puno ng pagmamahalan natin. Nangangako ako dito na sa buong buhay ko, hinding-hindi ko sisirain ang ating kasal. Ginagawa lang natin ito dahil sa palabas, wala sa ating seryoso, kaya huwag ka masyadong seryoso. Huwag mo na siyang pahirapan. Araw ngayon ng libing ni Papa. Huwag mong gawing ganito kahirap ang sitwasyon. Marami ka ng tinis para sa akin, kailangan kitang suklian. Huwag kang mag-alala, inayos ko na ang doktor para sa tatay niya. Huwag tumingin, patay yan, malas. Kumusta ka? Anong nangyayari sa'yo? Sinyan, Ano ba talagang ginagawa mo? napakainit ng eksena. Masarap maglutong hininga. Dang 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 dang. Kuwento. Ang bagong kumpanya ko, kabebenta lang ng unang order ngayong araw. Salamat kay Tito, binenta ang bahay para suportahan ako. Kaya pagkatapos ng trabaho, magluluto tayo ng adobo para magdiwang. Ano sa tingin mo? Talaga ba? Boo! Malaking luto. Ang saya naman. Nyen, sabi kayo na, anabi, sa galing mo. Siguradong mapapalago at mapapalakas mo ang kumpanya. Pero, ikaw na ganito ka, Jose. Nyan. Dada, nagluluto lang ako ng fried rice. Balang araw, makakarating ka sa mataas na pwesto. Kapag dumating ang araw na iyon, baka wala na AKOSA tabi mo. Ano ba, yung sinasabi mo? Kahit kailan, si Dada at si Fang Subay ang pinaka-perfect na magpartner. Mahal kita. Kung wala ka, wala rin asay sinyan. Kaya simulang ngayon, bawal kang magsabi ng ganyang kalokohan. AKO. Sinyan, taos pusong nangangako sa harap ng buwan. Kahit mahirap o mayaman. Palagi kong mamahalin si Fang Subay at laging magiging mabuti sa kanya. Kung sisirain ko ang panata na ito, AKO. Ayokong mamatay ka. Kung dumating ang araw na nasaktan mo ako na mismo ang aalis. Hindi na kita mamahalin. Walang kailangang alalahanin. Hindi mangyayari yon. Monologo. Totoo pala lahat ng sinabi mo. Totoo, iwan mo talaga ako. Pero, hindi naman kita kayang hindi mahalin eh. Monologo. Si Chi Hingxing BA umamin na?
Ano? Alam kayo na. Ibalik ang kaso sa pagkamatay na ina ni Fang at pagbagsak ni Subay sa magrain na kaso laban sa pamilya Ki. Tungkol kay Chi Hingsheng. Ayusin na lang. Lahat ng gastos ngayong gabi, sagot ng batang ginoo si Ki. Servidor, Isa pang bote ng 1,000, siyam magpakasaya na kayo. paite, dalhin. Kahit mamatay si Fang Tsubay, ano? Tutal. Hindi rin naman tatagal yan. Siguradong makakalimutan din ni Sinyan si Fang Tsubay. Taeyong Tatlo. Mamumuhay ng masaya habang buhay. Waiter. A charge na to. Dillis. Mr. Chi. Hindi gumagana ang card mo. Keo. Oy 8 yen san ka nagpunta? Ayos na ako, wala na akong problema. Kailan ka, Yui? Miss Keo na Keo and I baby. Talaga? May inihanda rin akong sorpresa para sa'yo. Ipadadala ko ang driver para sunduin ka. Kita tayo mamaya. Sige, sige. Hindi ka ba nagkamali ng buksan? Si At Nyan nandito, hinihintay ako. Bitawan niyo ako. Ako ang magiging asawa ni Sinyan. Galawin niyo kahit isang hibla ng buhok ko. Sinyan, hindi kayo papalampasin. Paitawan AKO. Ang magiging asawa ko. Karapatapat kabiye? Hindi kayo na alam. Gaano ka nakatagal nang gagamit ng pangalan na asawa ko para manloko? Asawa ko, nagawa mong guluhin? Ate Nian, nandito ka na. Natatakot ako. Lahat sila inaapi. Hindi ko maintindihan sinasabi mo. Inapi ang asawa mo? Alam ko naman na siya ang pinakamahalaga sa'yo. Paano mangyayari yun? Wala talagang swerte ang kuya mo. Binigyan ko siya ng pagkakataong tumakas. Pero sakto namang may dumating na pating sa dagat. Nung nakita namin siya, halos. Puro na lang ang natara. Ate Nian, mahal talaga kita. Nakikiusap ako. Pakawalan mo na ako. May babi tayo sa tiyan mo. Huwag kang mag-alala. Wala na yung bata. Sige, gawin mo na. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Ate Nian, baka may atraso lang ito. Kang wala na yung bata, puwit pa naman yulit magkanak. Magkaanak ulit. Hindi ka karapat dapat. Anong balak mo? Si Sinyan. Kahit patayin mo ako, si Fang Tsubay, hindi na babalik. Simula nang nagrelasyon tayo, nadungisan ka. Di ako ang dahilan ng pagkamatay ni Fang Tsubay. Ikaw ang nagpasya, nagtulak sa kanya sa kamatayan. Ay cow. Inutos mong gawin ang operasyon sa kanya, alam mong kapatid ko ang nakabangga sa ina niya, pero may relasyon ka pa rin sa akin. Ikaw ang sakim sa katauhan ko, gusto mo ng anak. Naging ganito lahat dahil sa'yo, lahat dahil sa'yo. Una. Dapat nasa impyerno na ako. Huwag hayaan siyang mamatay. Baliin ang isang binti at itapon palabas. Pero huwag hayaan siyang umalis ng CCT. Pagkatapos mahanap si Subay, gusto ko siyang lumuhod at magsisi. Huvak. Tahal. Nakainom ako ng sobra. Pakitulungan akong isabit ang code. Mahal Keo. Ang hirap ng trabaho mo. Ano, nilutuan kita ng paborito mong adobong baboy. Siya nga pala, ikaw rin pala nasasaktan. Ang ironic, DBA? Gino, Tita, Tito Fan.
Salamat sa kabutihan. Nagpagawa ka ng eskwelahan, bumili ng libro at damit pa sa mga bata. Ito naman, galing sa puso ng lahat. Sariling produkto, huwag mo sanang mababa ang tingin. Salamat. Paano kayo naman mahihila, pero pakiusap, sabihin mo sa lahat. Sa susunod, huwag na kayong mapada. Ginagawa ko ito para tuparin ang sariling pangarap. Pagtuturo at paggabay. Ang pinakapuro kong pangarap, pero napilitang huminto dahil kay Kihe. Ngayon, kaya ko lang ituro ang mga simpleng kaalaman. Sana balang araw makalabas sila ng bundok at makita ang mas malawak na mundo. Naghalikan na. Bayo. Huwag kang magkamali, ha? Ako at si 8. Naglalaro lang kami ng truth or dare. Anong truth or dare? Yang laplapan na halos di matapos? Habrang laro lang yun. Wala naman tayong seryoso. Kaya ikaw, huwag ka rin masyadong seryoso. Mag-divorce na tayo. Aha. Hindi ako pumapayag sa divorce. Sa buong buhay natin, nakatadra na tayong magkasama. Ikaw. Akin ka lang. Asan ang wedding ring mo? Tinanggal mo ba paglabas? Siguro nasa bag lang. So kayo uli pagawi. Singsing. Nasaan ang singsing ko? Singsing. Nahanap na BA as I soup. Sir, 1 linggo na pong naghahanap ang mga tao natin. Wala pa rin pong nakikitang bangkay niya. Walang silbi, puro walang kwenta. Oy, Elo, si Ginon Signon ba? Nalunod ang asawa nyo, ginagamo. Pakipuntahan agad sa ospital. Hindi patay as I subay, buhay pa siya. Subay. Ate niyan. Akala ko, hindi na kita makikita uli. Bakit ikaw? Ate niyan. Alam kong hindi mo ako pinapaniwalaan. Wala akong paraan para patunayan ang inosente. Kaya wakasan na ang lahat. Pero hindi ko inaasahan na may liligtas nila ako. O, nahanap namin ang numero mo mula sa emergency contact ni Ginong Ki, kaya... Ate niyan, hindi ko talaga alam na magagawa ng kuya ko ang ganito kay Kuya Subay. Mas mabuti pa sigurong mamatay na lang ako. Hira Emo, basta magpanggap akong kawawa, sa huli maawa rin siya. Mamamatay ka. Pero bago ko makita si Subay, sisiguraduhin ko mas masahol pa ang buhay mo kaysa sa kamatayan. Ate niyan. Hindi ko alam kung may sinabi ang kuya ko sa'yo na mali, pero... Siya ay siya, ako ay ako. Kahit nawala ang bata, pwede ang magkainak ulit. Hindi kita sinisisi. Oh. Ganon ba? MGA Tao. Anong balak nyo? Bitawan nyo ako. Tanggalin ang kanyang sperm duct. Ang sakit na dinanas ni Subay, babawiin ko ng 10 beses sa kanya. 8 niyan, huwag mo akong ganito. Kung hindi dahil sa'yo, paano magkakaroon ng gap sa pagitan namin ni Subay? At paano pa mauwi sa pagtanggal ng kanyang sperm duct? Ate niyan, sabihin mo. Naglagay tayo ng pampatulog sa gatas ni Tsubay. Masasaktan kaya siya? Wala kang dapat ikatakot. Kahit magkaroon ng pinsala, kaya ko siyang ayusin ulit. Ate niyan. Ginawa ko na lahat ng kaya ko.
Dumating na kaya ang ating munting taga? Nandito na BA? Hindi kayo parang alam. Sa tamang panahon, ipamamana ko kay Xiao Xiaohe ang seresya. SI Kuya Shubay? Paano kung nagkaroon din kayo ng anak balang araw? Ayoko ng titulo. Pero kung nandyan si Xiao Xiaohe, baka maging makasarili ako. Tatawagin na nga niyang papa ang iba. Paano kung sa huli, wala akong makuha? Anong gagawin ko? Huwag kang mag-alala. Ako at si Fang Subay. Magkakaroon lang na isang anak, si Xiao Xiao. Simulan na. Hoy sandali, 8 niyan patay na SI Fong Subay. IMOBA? Tagapagmana? Wala na asay Subay. Lahat na ito wala nang saysay. Dalhin siya. Bitawan niyo ako, lumilusat. Yan. Pinagawan mo rin si Kihe ng vasectomy. Nasiraan ka na ba ng bay? 1-1. Nikita MOBA asay Subay, hindi mahanap. Nawala kayo siya. Hinanap ko na kahit saan pero hindi ko siya makita. Sa tingin mo, galit ba talaga siya? Dati naman hindi niya ako binabaliwala. Yan. Magpakalman ka. Kung hindi mo ipinilit ang gusto mo at ginawa ang maraming bagay na nakasakit kay Bayaw, hindi sana siya magpapasyang tumalon sa lawa. Hindi todian, hindi patay si Tsubei. Paano siya mamamatay? Nararamdaman kong buhay pa siya. Nandito siya. Andiyan lang siya, tinitingnan niya ako. Tinutukso niya ako. Sinusubukan niya akong subukin. Alam mo bang nagkamali ako? Nagkamali ako, alam kong mali. Sabihin mo sa kanya, bumalik siya. Babaguhin ko, hindi ko na siya pagkakamalian ulit. Yan, tanggapin ang katotohanan. Pinapahirapan mo ang sarili kahit sa kabilang buhay si Bayaw. Hindi siya magkakaroon ng kapayapaan. Magbigay tayo ng maayos na libing para sa kanya. Hayaan mo siyang umalis ng maayos. Bigyan natin siya ng disenteng libing. Hayaan mo siyang umalis ng maayos. Tumajol ka. Sinumpa mo siya, sinumpa niyo siya lahat. Si Subay ay hindi namatay, hindi siya namatay. Tingnan mo, asay Subay nandito siya. Nandito lang siya, ang Subay kayo. Paano niya ako iwan? Tingnan mo ang sarili mo, ano na ang kalagayan mong ngayon. Kung nakita ka ni Bayaw, sobrang nasaktan siya. Kahit hindi para sa'yo, isipin mo sana si Ongko Fang sa langit. Yan. Subay. Bumalik ka. Mali ako, talagang alam kong nagkamali ako. Perusahan mo nalang akayo. Pwede mo akong saktan, sigawan, kahit ano, pakiusap, bumalik ka na, Subay. Yan. Subay. Yan, doctor. Subay. Yan. Gising ka na. Huwag ka nang uminom ng alak. Ang atema. Ruan, nawawala ang singsing ko. Yang singsing kayo. Hindi ba matagal mo nang? Itinabi ang singsing na yan. Hahanapin ko ang singsing ko. Kung makita ni Subay na wala ang singsing ko, baka isipin niyang hindi ko na siya mahal. Masasaktan siya. Uncle Fong. Pasensya na, nandito ako para humingi ng tawad. 8 niyan, dinala MOA kayo dito. Kung hindi, nananaginip akong masama gabi-gabi. Panaginip na hinahanap ako ni Uncle Fang. Gago, ayoko lang na guilty ka kaya ganito. Ikaw kasi, masyado kang mabait. Ate niyan, hindi comfortable itong singsing. Itapon na lang kaya natin.
Naalala ko na. Alam ko na kung nasaan ang singsing. Ganyan. Sino ang may kagagawan nito? Amen. Sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ito na mahal. Papa, patawarinemos ako. Hindi ko kayo naprotektahan ni Tsubei. Singsing. Nasaan ang singsing ko? Sir, sobrang lakas ng ulan. Hanapin na lang sa ibang araw. Lumeo ka. Fang Shubai, kaya paray ka na, inaway mo pa rin kayo. Hintayin mo na lang. Sa huli, babalik si Sinyan sa akin. Ang lahat ng sa pamilya si. Para lang sa akin. Sir, Jinu Fong. May naghahanap sa'yo na magandang ate na nagmamaneho na malaking sasakyan. Ikaw, paano mo ako natuntun dito? Baki, indi bate welcome ako. Anong sadya mo? Uwag kang tumulong ka. May dala akong mga libro, gamit eskwela, at panglamig para sa mga bata. Eight Nyanian. Narinig ko na himite nagalala ako sa iyo. Bumalik ka na. Alam kayo na, babalik ka talaga. Sinyan, Para sa patay na tao, binasag mo ang binti ko. kapag nakuha ko ang pamilya si, ipaparanas ko sa iyo ang mas masahol pa sa kamatayan. Bakit ikaw? Lumayas ka. Ate niyan, hayaan akong samahan ka hanapin si Kuya Subay. Handa akong maging anino niya. Basta makasama lang kita. Totoo ang pagmamahal ko sa'yo. Ikaw? Kung magpakita ka pa ulit sa harap ko, hindi ako magdadalawang isip si Rain pa ang isa mo pang binti. Sinyan, kung ayaw mo makiisa, Huwag mo akong kung gagamitin ko ang ibang paraan. Si Sinyan na napakabait. Hindi lang binali ang aking binti. Ngayon, pati ang daan ko, gusto pang sirain. sabi ni MRC, mula ngayon. Magpapalimos ka sa Haicheng bilang parusa. Kailan babalik si Ginoong Fang? Saka lang matutuldukan ang iyong kasalanan. 思念，既然你把我逼上绝路，那就别怪我，拉你一起下地狱了。司总，重大发现！先生跳海前一周，
曾秘密会见了，死对头乔清路，将所有股份转让。我们怀疑 Gino, baka buhay pa. Ano? Buhay pa siya. hinihinala namin. Gino, Baka buhay pa. Ano? Buhay pa siya. Itong sasakyan, sinagasaan niya siya. Bibigyan kita ng 1,000,000. Cute ka talaga. Hintayin ko ang 3. Ang yaman mapupunta sa akin. Pinilit mo akong gawin ito. Banga! Tagay. Sikis na ubusan na ng tagay. Ito BA. 6 na buwan na ang nakalipas. Bumalik ako sa kalahating taon na nakalipas. Muling nabuhay ako. Bumalik ako sa kalahating taon na Zibaik su, buhay pearen siya. Ate Nian, anong nangyari? Mahal kayo. Dumating ka na. Anong nangyari? Sino ang nanakit sa'yo? Sumundo ako arayuwi ka. Masyado ba akong napaaga? Hindi naman. Ako lang. Kayo lang, sobrang miskita. Tama na. Ate Nian. Hindi pa tapos ang ating malaking pakikipagsapalaran. Ikinasal na ako. Hindi na nababagay ang ganitong laro. Tatanggapin ko ang parusa. Mahal. Umalis na tayo. Tota bang nagbago na siya? Pinago na ang wedding ring. Tama, masyado akong nagisip. Gaano man kaganda ang pag-ibig, magbabago rin ito balang araw. Mahal. Nasaan ang singsing mo? Baka mala. Kaya itinago ko. Simulang gayon. Hindi ko na ito alisin kailanman. Parang may nagbago sa kanya. Bayaw, sabihin mo sa amin anong gayuma ang ginamit mo. Ang matigas sa negosyo na si Presidency, sa'yo naging maamong tupa. Huwag kayong magbiro. Mahal, umuwi na tayo. Pinagpala ng langit. Sa buhay na ito, hinding-hindi na kita pababayaan. Tungkol naman sa kanya. Kapag naayos ko ng lahat, siguradong tatapusin ko na siya ng tuluyan. Lazing kabiye? Kunin ko honey water para sa'yo. Ayoko. Huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan ulit. Huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan ulit. Sige. Hindi ako alis. Anong nangyari sa kanya ngayon? Bakit parang ang kakaiba niya? Ano na naman kaya ang plano ngayon? May sakit. Onus actin. Kahit anong paraan. Sigurado mabibiktima si Sinya. Sino 2? Puitinanjan, KOSI Misu, may MR, kinanawalan ng malay at nadala sa ospital. Sa contact list niya, ikaw lang ang nakalagay. Sabi kayo na nabiye, mas mahalaga pa rin sa kanya si Kehe. Nahimatay siya, anong pakialam kayo? Patay na ba lahat ng tao sa pamilya Kinya? Pahal. Tuloy natin.
Nyen. Parang talagang iba na siya. Sana tumagal ka pa ng matagal. Nahimatay siya. Anong kinalaman ko doon? Lahat ba ng tao sa pamilya nila Kiwala na ba? Anong nangyari? Bakit ganito ang nangyari? Siguradong si Fang Tsubei ito. Siya ang may pakana nito. Puso and I si Nien. Ari-arian ng pamilya si. Lahat ay para sa akin lang. Piping Tati and I Fang Tsubei. Nasa ospital din Biasia? Oh. Mabuti naman. Kung haharang ka sa daan ko, huwag mo akong sisihin kung sirain ko ang pamilya mo. Matandang walang silbi. Palitan mo lahat ng gamot mo ng bitamina. Tingnan natin kung hanggang saan ka tatagal. Atteignant. Pumunta lang ako para tingnan si Tio Fang. Bakit ka nandito? Nyo. Gusto niya akong pahirapan. Pinalitan niya ang mga gamot ko. Kung sasaktan mo ang pamilya ko, sawa ka na sa buhay mo. Magkaibigan tayo mula pagkabata, pero mas pinili mong paniwalaan ang pipi kaysa sa akin. Siya ang may kasalanan. Nanairas, yung ginawa niyang sign language, niloloko ka. Hindi ko ginawa. Hindi kita kailangan mahuli si Ki Hengsheng. Sa oras na to, patay ka na. Sa buhay na ito, lahat ng banta. Hindi ko palalampasin kahit isa. Dalhin siya sa labas para matuto siya ng leksyon. Dalhin siya sa labas para matuto siya ng leksyon. Ate Nian. Pa, nakahanap na ako ng foreign tumor expert. Ilang araw na lang, mag-oopera na para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Si Subay at ako ay gagawa ng paraan para gumaling kayo. Xiao Nyo. Ang mahal ng bayad sa operasyon. Itong matanda ng katawan ko. Lagi kayong binibigyan ng pasanin. Huwag magsalita ng ganyan. Noong nasa kahirapan, kayo ni Subay ang nabenta ng bahay para tulungan akong makapagsimula. Gayon na maganda na ang buhay natin, mas lalo dapat tayong buo bilang pamilya. Ang makuha ni Subay ang isang tulad mo. Iyon ang pinakamalaking biyaya ng ating pamilya. Tay, nagpaplano na kaming magkaanak ni Subay. Kailangan ninyong gumaling agad para matulungan kaming alagaan ang apo ninyo. Noong nakaraang buhay, ang anak ni Kihi ay nasa sinapupunan ko na. Sa buhay na ito, gusto kong ipanganak ang tunay na anak para kay Subay. Mahal. Wala akong trabaho sa opisina ngayon. Buong araw, para sa'yo lang. Mahal. Malapit na ang anibersaryo ng kasal. Teo, maglaan tayo ng oras. Punta tayo sa secret base. Panurin natin ang fireworks. Okay ba? Sige na, ayoko. Parang careless mo. Nazunog ka ba? Mahal kayo. Hindi tayo pupunta sa tabing lawa. Hindi tayo pupunta. Huwag mo akong iwan. Nyen. Anong kalokohan yan? Hindi mo ako niloloko. Hindi kita iiwan. Nyen. Takot ka talaga na mawala ako. Kung putulin mo ang ugnayan mo kay Kihe, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Huwag pumunta sa may lawa. Hindi ligtas. Huwag na tayong pumunta. Sige. Saan mo gusto pumunta? Doon tayo pupunta. Pahal. Magkababi na tayo. Pahal. Magkababi na tayo. Pag gumaling na si tatay, alagaan niya ang apo. Hindi siya mababagot. Ew. Ano sa tingin mo? Yung babaeng yun, sobrang bilis magbago ng ugali.
Hindi ka na niya pinapansin. Tama ba? Mukhang wala nang bisa yang muka Montag Noon kasi. Kung hindi ko nasagasaan ang nanay ni Fang Tsubay, dahil sensitibo ang sitwasyon, yung pagbenta ng sarili para umangat, paano makakapasok sa ganoong klaseng mundo? Tama na ang set. Ano na gagawin ngayon? Sa mata ni Sining, si Fang Tsubay lang ang mahalaga. Problema. Sabi mo gawa na mo kong na yun? E di hanap tayo ng tao, para tapusin, walang abala, wala nang gulo. Kaya, tama ka na. Pag namatay si Fang Tsubay, sa pinakamasakit at pinakamahina si Sinyan, dapat doon ako pumasok. Mahal. Sabi ng doktor, ang paggaling ni Papa ay na-finalize na ni Professor John ang huling plano ng operasyon. Mahal. Salamat sa iyo. Ang makasama ka sa buhay na ito ay ang pinakamalaking suwerte ko. Lintik na bata. Mamatay ka na lang. Hindi ba't ako ang nakabangga sa nanay mo noon? Kayo PA. Ang nagyayayang maghiganti? Iganti, Ako. Iganti, Ako. Mahal, patawad, kasalanan ko ito. Sus na, hindi kita papayagang mawala sa paningin ko. Huwag kang matakot. Ayos lang, AKO. Asawa KO. Salamat sa iyo. Zinian. Ikaw, malademonyong babae. Ikaf. Gawing pino ang laman niya at ipakain sa aso. Hayaan mo siyang makita ito ng sarili niyang mata. Bobby, kahit maging multo ako, hindi kita tatantanan. Na-trauma siguro, asay Mr. Nayanano? Simulang gayon, may guwardiyang laging magbabantay sa'yo. Basta andito ka. Hindi ako natatakot. Kahit ano pa ang mangyari. Sigurado akong ililigtas mo ako. Nyen. Talagang nagbago ka. Mula ngayon, mabuti na lang ang buhay natin. Tika, asawa kayo, hindi ko pinatay si Ki Hengsheng. Dahil nasa akin ng lahat ng ebidensya na siya ang nakabangga kay nanay. Gusto kong ang natitirang buhay niya ay gugulin sa kulungan. Ang lalaking ito. Noong nakaraan, siya ang nakabangga. Ang pamilya Ki ay umasa sa kapangyarihan para maging malaya. Ngunit hindi gusto niyang ituluyan ng husto. Sa pagkakataong ito, siguradong papatasin ko sila. Panagutan nila ang dugong nawala. Mahal. Simulan na natin ang paghiganti para kumuha na tayo ng kaunting hostisyang gayon. Hindi puwit. Hindi pwede ang kame KO. Mahal. Magkakababi na tayo. Totabiye. Ang galing. Ihinto mo na, ingat sa babi. Pakinggan ko, gusto kong marinig si Babi. Loco ka, onlit pa anay baby, paring manilang. Wala ka pang marinig. Ang saya KO sobra. Mahal. Kailangan nating pumunta sa ospital. Gagawin ni Papa ang operasyon gayon. Saktong may babalita natin ito sa kanya. Tama. Sabihin ang balitang to, matutuwa siya. Mas mabisa to kaysa sa gamot. Hintayin mo ako saglit. Oh, tara na.
Mahal. Huwag kang mag-alala, si Professor John ang isa sa pinakamagaling sa mundo. Siguradong magiging maayos si Dad. Siguradong magiging maayos si Dad. Sa nakaraang buhay ko, nagkamali ako ng para kay Kihe, inilipat ang mga doktor sa lungsod. 3 buwan bago, nagbayad ako ng malaki para kunin ang team ni Professor John. Hinding-hindi ko hahayaang maulit ang trahedya. Doctor. Ang tari kayo. Huwag mag-alala, monsieur. Si matagumpay ang operasyon, natanggal ang tumor. Sa tamang gamutan, magiging maganda ang resulta. Nasaan si Professor John? Gusto naming magpasalamat sa kanya. Papalipad siya patungong airport. Puno ang schedule, pero 3 buwan na. Tinanggap niya ang malaking bayad ni MR. Si para maghintay ang team niya. Kaya naagapan ang operasyon ni Lolo. Nyen. Salamat sa iyo. Ang makilala ka, ang pinakamalaking swerte ng buhay ko. Si Sisi, sa kaso ni Kihan, ay nahatulan ng panghabang buhay na pagkakulong. Magasin na tao para alagaan siya doon. Tandaan, huwag siyang mamatay. Ang mga utang niya, kailangang dahan-dahang bayaran. Naiintindihan. Samantalahin habang nasa ospital si Subay upang puntahan natin si Kihi. Ang tagal na nating dinakita. Medio namamis kayo siya. Anong nangyayari? Bakit di sinasagot ng kuya ko ang tawag? Si Fang Subay, buhay pa o wala na? Mas maigi siguro. Si Ki Hengsheng at lalaking iyon. Sabay na mawala para maayos na. Ate Nian, dumating ka na para makita ako. Noong araw na iyon sa kanto, hindi mo ba ako nakita? Noong araw na iyon sa kanto, hindi mo ba ako nakita? Ako, hinintay kita ng matagal. Pero eos lang, alam kayo, galit ka sa akin. Bastet mapsan lang galit mo. Kahit mawala pa ang isa kong kamay. Okay lang. Chihi. Hindi mo pa siguro alam. Ang kuya mong si Ki Hengsheng, hinatulan na habang buhay na pagkakakulong. Ibig sabihin, nagtagumpay ang kuya ko. Napatay niya si Fang Subay. Ano? Anong gulo na naman ang ginawa ng kuya ko? Siya BA? Ang kapal na mukha, naglakas loob na kidnapin si Subay. Sinong di nakakaalam sa High City? Nasa Fang Subay ang buhay kayo? Hinukay niya sarili niyang libingan. Kamusta naman SI Bio? Okay lang ba siya? Na. Young Bio na yan. Wala bang problema siya? Ang asawa ko ligtas at walang problema. Pero ikaw, mukhang mahirap sabihin. Ate Nian, wag mo akong pagkakamalan. Yung mga ginawa ng kuya, walang kinalaman sa akin. Inamin na lahat ni Ki Hengsheng. Kasama ang pambubuli mo kay Subay noong high school na huminto siya sa pag-aral. Nayon. Isa-isahin ko ang pagbabayad. Anong balak mo? NGA Tao, itapon niyo siya sa Pasipiko. Oy! NGA Pateng, esta. Anong balak nyo? Wag. Lahat ng banta ay naalis na. Sa buhay na to, wala nang makakakuha sa kanya mula sa akin. Ate Nian, mehel lang kita. Di ko intensyong sirain ang relasyon nyo ng asawa mo. Hilahin siya pala. Madumi. Kung di mo siya sinadyang akitin. Bakit sa buhay ko, naiinis ako sa kwento? Bakit siya lumayo sa akin? Anong nakaraang buhay? Hindi ko maintindihan, maawa ka, hayaan mo akong mabuhay. Ano pang hinihintay mo? Ang mga isda sa Pasipiko. Siguradong gutom na. Wach, ote niyan, hivach. Hayaan mo akong mabuhay. Ayos na ba ang lugar para sa anibersaryo ng kasal? Tandaan, umiwas sa tubig at alisin ang anumang panganib. Lahat ayon sa utos mo, handa na ang lahat. Kwento. Sa pagkakataong ito, hinding-hindi na kita iwan pa. Mahal, petsa na ng anibersaryo natin. Mahal. Kwento. Magandang araw po. Ang tinawagan mong numero ay hindi aktibo.
Pakicheck at subukang muli. Hello. Ang tinawagan mong numero ay hindi aktibo. Hindi maaari. Imposible ito. Ciao, Qinglu. Paano ko nakalimutan na ikaw pa rin pala? Paidawan mo ang asawa kayo. Sinyo, tingnan mo ng maigi. Asawa mo lumapit sa akin. Siya ang gustong sumama sa akin. Bakit? Mahal, sabihin mo sa akin bakit. Hindi. Hindi maaari. Gayon iba na talaga. Joe Qinglu, galawin mo ang tao ko, mamamatay ka. Tumadyo ka. Pahal. Umalis ka sa harap. Hayaan akong patayin ang babae. Walang makakapigil sa atin. Laging ikaw ang tumutulak sa akin. Hindi iba, kundi ikaw, Sini. Subay, anoing sinasabi mo? Gayon, iba na ito. Sine. Yung asawa mo, ibinenta na niya sa akin lahat ng shares niya sa kumpanya. Bakit? Alam mong galit na galit ako sa pagtataksil. May ginawa akong kasunduan sa kanya. Anong kasanduan? Kumampi sa mortal kong kaaway. Alam mo na ang totoo. Kami na mga bata. Ayaw mo na naman ba, kami? Sigurado ka bang anak ko talaga ito? Si Shining. Totoo yan, siempre. Iba na ngayon. Lahat nagbago na. Bakit? Bakit nga ba? Patay na SI Chihi. Nabigyan na ng hostisya si Mama. Tagumpay ang operasyon ni Papa. Pero bakit ganon? Si Shibay, huwag. May reaksyon ang pasyente. Tatawagin ko ang doktor. Nyonyo. Nyonyo, naririnig mo ba ako? Subay. Yan. Guysing ka na talaga. Juan. Nasaan si Shubay? Juan. Nasaan si Shubay? Nailigtas na ba siya? Payo. Si Ginoong Fang, buhay pa siya. Bakit nandito ako? Naalala ko na mabuti. Hindi ko siya nahawakan. Yan. Naalala mo pa ba ang lahat ng nangyari? Naalala ko. Binago ko ang lahat. Pero si Shubay. Tumalon pa rin siya. Hindi ko ibig sabihin hindi si Ginoong Fang. Siya ang bumangga sa'yo gamit ang kots. Kahit nahatulan ng habang buhay na pagkakulong, ay ikaw naman. 5 taon kang walang mali. Anong sinabi mo? Naghintay ako hanggang mapupunta sa akin ang ari-arian. Ginawa ko lang ito dahil pinilit mo ako. Benga. Limang taon. Si Shubay iyon. Buhay pa siya. Kaya. Walang nagbagong nangyari. Lahat ng ito ay panaginip lang. Patay na si Papa. Ang sa amin ni Kihe. Talagang nangyari na. Yan. Kailangan mong magpasuri ng buo. Sagidin mo AKO. Si Kihe, tulad ng kuya niya, kid na bata rin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mangyayari kay Bayaw. Si Xiao Qinglu. Siguradong siya ang may pakana nito. Yan. Hahanapin KOSI Xiao Qing. Nasaan ang sekretarya ko? Yan. Sa 5 taon mong walang mali, nagulo na ang kumpanya ng si. Inagaw ni Qiao Qinglu ang shares na ibinenta ng bayaw mo, at binili lahat ng natirang shares. Gayon siya na ang may-ari ng buong grupo. Sige.
Napakagaling mo, Chowching, inaga mo ang asawa kayo, at ang kumpanya ko. Bago magpakamatay ang asawa ko, nakita pa niya si Qiao Qinglu at ibinenta ang lahat ng shares sa kanya. Tika Lang. Kung buhay pa si Subay. At nakuha ni Qiao Qinglu ang kumpanya. Dapat lang ibalik niya si Subay sa akin. 1-1. Pahiram ng kotse mo, pupuntahan ko si Subay. Subay, hintayin mo ako. Heto na ako, pupuntahan kita. Pag nahanap kita, Saka Qiao ka. ang nagtanggay sa iyo, maliit na ki. Yan. Nandito na ako. Azawa, nasaan ka? Joe Qinglu, nasaan ang asawa ko? Jizin ka na. Akala ko habang buhay ka nang hihiga diyan. Ulitin ko sa Salva. Ibigay mo ang asawa ko. Wala kayong nararamdaman para sa isa't isa. At saka, ang tagal na nating hiwalay. Hindi ka na si Emares Fang. Kamusta? Nasaktan ka ba yan? Wala akong problema. Subay, Ikaw na talaga. Pakiusap. Humingi ka ng tawad sa fans ko. Fiancé? Monologo. Bakit ka kasama ng kaaway ko? Alam mo naman, ang pinakaayaw ko ay ang pagtaksil. Bago kayo pamananiwan ka, hindi ko kailanman niloko ang pagmamahalan at kasal natin. Pero kaya kinanpaman, Kawi Qiao siya. ang dami na nating pinagdaanan. Bakit mo siya pinili? Sinyo. 5 taon nakahiga, baka nakalimutan mo na. Yung dati inalagaan na ibon. Kawe pala ni Shube. Una. Anong nangyari sa akin noon? Bakit ako nautusan na emosyon? Paano nakisama sa kaaway ni Subay? Fake it? Sinyan. Ano bang mga ginawa mo? Tara na. Kailangan pumili yung di lugar para sa excited na ang MGA bata. Yuzapan. Tabi, Billy, Tabi, walang preno. Bakit hindi ka tumabi? Okay, calling BA? Umalis ka. Ayoko sa iyo. Sinabi ni Shubay. Nasaktan ako. Sinabi ni Shubay. Nasaktan AKO. Nayon KO lang nintindi. Nung iniwan ko si Subay. Iniwan Qiao siya ng ganon lang. Ganoon pala siya nasaktan. Ganito pala siya nalungkot. Hey, ano nangyari sa'yo? Anong problema? Crane, gumising ka. Huwag mo akong takutan, Akran. Tara. Tumeo ka. Alam mo ba muntik na siyang mamatay dahil sa sobrang pagdurugo? Niyan. Totoo bang nagustuhan mo na si Ki? Ikaw na. Ang nangyari ngayon. Ipapaalam ko sa pulis. Bahal. Mahilig lang siya maglaro. Bakit mo kailangan seryosohin? Sien. Ngayon sa aming dalawa. Kailangan mong pumili ng isa. Bahal. Huwag kang magulo. Nandito AKO. Tingnan natin kung may pulis na tatanggap ng kaso mo. Kung AKO yan, dapat may resulta ng ngayong araw. Hindi mo kaya. Ginagamit mo ang tatay ko para takutin ako. Huwag mo akong hawakan. Pagsisisihan ko to. Hindi na sana kita sinagip noon. Hindi ko sana minahal ka.
Sinabi lahat. Pasensya na. Kasalanan ko ito. Talagang nagkamali ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pasensya na. Talagang nagkamali ako. Pakiusap, bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Huwag mo akong hawak. Narasyon. KOSI niyan. Ang niyan mo. Tapos na tayo. Ngayon, si King Luo na ang aking fiance. Hindi. Imposible. Natulog ako saglit. Bakit pagdising ko, parang nagbago na ang lahat? Subay, mahal mo pa rin ako. Dibia. Ngayon nagising ka na. Alagaan mo na ang sariling buhay mo. Pasensya na. Nasaktan kita at si Papa. Nakikiusap ako, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko gagawin ang anumang ikakasama ni King Lu. Hindi tayo pareho. Hindi ako ikaw. Ang buso at hindi kayang hatiin sa dalawa. Kaya, sa loob ng 5 Kahit wala akong malay. Sa panaginip ko, inisip pa rin kita. hindi talaga kita kaya mawala, Subay. Maganahini ka, please. Maganahini ka, please. Galit ka sa akin. Tama ba? Subay, nagkamali ako. Alam ko na talaga ang mali ko. Hindi kita kinamumuhian. Matagal na akong wala ng pag-ibig sa'yo. Narration. Bigyan mo ulit ako ng pagkakataon. Isang beses lang. Magsimula tayo ulit, pwede ba? Sinyo. Tingnan ang sarili mo ngayon, anong itsura. Tumihimik ka. Walang hiya kang babae. Ikaw ang kumuha sa kanya. Di ba si Sinyo yan? Sikat na sikat dati, di ba? Ginawang Chiao. Nakikisap ako sa ipsil. Ang kampanya, ang mga shares, kahit lahat mawala sa akin. Pekiasa. Ibalik mo si Subay sa akin. Sirna. Noong araw sa negosyo, nasaan na ang babaeng sobrang kampante? Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Nakakaawa ka, nakakatawa pa. Boo. Nakakaawa ako. Nakakarawa, pinapakiusap kita. Pakiusap, ibalik mo siya sa akin. Akala mo ba si Tsubay ay isang bagay na pwedeng basta ipasa? Subay. Seryoso ka ba sa kanya? Ew. Si King Lu ang napakita sa akin kung ano ang tunay na pante na pag-ibig. Siya ang nagdala sa akin palabas ng dilim at nagbigay ng dahilan para mabuhay. Pwede akong magbago. Mas hihidin kayo pa siya. Walang silbi. May mga pagkakamali na hindi na kailanman may tama. Ikaw ang dahilan ng pagkamatay niya. Siya ang tari kayo. Tayong dalawa. May pagitan ng buhay ng tatay ko. Pati na si Sheng. Si Kihi ay wasak na rin. 5 taon akong naging uhay na patay. Hindi ba sapat ang lahat ng ito para magbayad ng kasalanan? Wala itong silbi. Hindi na kita mahal. Magbabago ako. Magiging tulad ako ng gusto mo. Monologo. Engage na tayo. Pakirespeto naman ang sarili mo. Sinin, pinaghihinalaan 5 taon. Sinadya mong patayin si Q. Pakisuyo, makipagtulungan ka sa investigasyon. Ako ang pumatay. Nakaganti na kita. Subay. Baka hindi na kita muli makita. Yakapin mo ako sa huling pagkakataon. Pwede ba? Wala akong pakialam. Ang relasyon natin. Hindi bagay sa pisikal na kontak. Subay. Talagang naintindihan ko na ang mali ko. Kailangan pumili ng bagong tirahan ng mga bata.
Si Fang Chubay at Kiao Qinglu ay nag-donate para magpatayo ng Sisi niya nahatulan ng kamatayan dahil sa pagpatay, pananakit, illegal na pagkatapuzong, pangkrimen.